Magandang umaga sa lahat. Ito, isang araw bago yung operation natin. Bago ako isugod sa ospital, eto pala ang totoong rason kung bakit ako ma-ooperahan. Di ko talaga in-expect na darating sa akin yung pinakamalaking aksidente sa buhay ko. Di na mabilang ang pinagdaanan natin sa paggawa ng content. Sakit ng katawan, sugat-sugat, disgrasya sa daan, literal na dugot pawis at kung ano-ano pa. Pero iba yung nangyari ngayon, kakaiba sa typical. Nangyari to habang nagsiset-up kami para sa isang short video at isa sa scene ay ang pagsakay ko ng kalabaw na pagmamay-ari naman ni Tatay Jose na isang farmer na binigyan din natin ng kalabaw noong 2023. Una pa lang ay mailap ng hayop na parang di sanay sa mga tao. Ilang segundo pa lang pagsakay ko at nag-wild ang kalabaw at tumilapon ako pakaliwa na siya namang tinukod ko gamit ang kaliwang braso. Di ako nakabuelo dahil mahigpit na slacks at barong ang suot ko. Mabilisan ang pangyayari at ayun na nga. Itu ko dulu. Oo. Lato. Jadi ko hospital tayo. Nabali ang kaliwang braso natin. Todo pilipit ako sa sakit na di ko mapaliwanag. Sinubukan pa naming idugtong dahil akala namin ay na-dislocate lang pero mas malala pa pala. Nasa gitna pa kami ng bukirin ng mga oras na to at pahirapan din ang pagtawag ng tulong. After 40 minutes ay dumating na yung rescue at sinakay tayo sa ambulance. Sa paglipat pa lang sa akin sa stretcher ay pahirapan na dahil kada maling galaw ay namimilipit na naman ako sa sakit. Boss. Mula Tabuelan ay bumiyahe pa kami ng mahigit 1 oras papuntang hospital ng Bugo City. Mas pahirapan din habang nasa ambulance dahil kada lubak na madadaanan namin ay pilipit na naman sa sakit dahil nagkakaskasa ng buto. Ayo sir, pwede ikuan eh. Ayo lang i-down. Aray. Okay. Ayo lang i-down palihog. Pagtapos ng 1 oras ay nakarating kami sa ospital at dito na ako unang inadmit. Dito tayo unang nagpa-x-ray at ito na nga ang result ng braso ko. Binigyan ako ng painkiller para mabawasan pansamantala yung matinding sakit. Para masikaso kami ng mas maayos ay nagpa-transfer kami sa Cebu City. From Bugo City ay nag-travel na naman kami for 3 hours mahigit. Hindi ko rin inakala na darating ang araw na sasakay ako sa ambulansya na dati nakikita ko lang na dumadaan sa kalsada. Ngayon, nai-experience na natin yung pakiramdam ng nasa loob. Stop na. Nakarating kami ng ospital at dito na nga yung second admission natin. May mga doktor na nag-check up agad sa atin. Wala pa ka na-x-ray, no? Ito dito na x-ray na. Na-x-ray na ka. Nani result? Structure injury. Inilipat na tayo sa room at nakakatuwa dahil meron agad tayong first visitor. Unang araw sa ospital ay iba na yung pakiramdam ko. Ang daming umiikot sa isip ko. Katahimikan na puro nakakalungkot. Lalo na yung mga contents at mga pagbabago sa buhay ko. Paano na yung paggawa natin ng purpose? Isa na rin yung limitado ang mga galaw ng braso at kamay ko. Maraming salamat din pala kay Rose. Siya nag-post ng mga video natin. Hindi kasi natin kaya. Kasi ngayon nakakapag-cellphone tayo dito lang, dahan-dahan lang din kasi. Pagtapos ng aksidente, maraming umiikot sa isip ko. Iniisip ko paano na yung mga misyon, paano na yung mga plano, paano na yung mga lugar na dapat pupuntahan. Pangalawa, iniisip ko na paano na rin yung income kasi ito lang din yung pinagkukunan ko ng mga panggastos. So parang, paano na? Wala rin tayong sinisisi sa nangyari, lalo na yung kalabaw at pati na si Tatay Jose. Dahil alam ko na may rason kung bakit inalaw ni Lord to na mangyari. Bago naganap yung aksidente, wala naman akong naramdaman. Pati yung videographer ko, wala naman kaming na-feel ng mga sign na dapat hindi na ituloy. Yan. Tapos bigla na lang dumating yung aksidente. So inisip ko na lang na inalaw yun ni Lord na mangyari para sa mas malaking purpose o reason.
Naabutan na rin tayo ng Valentine's Day dito sa ospital. Every year talaga ay nagbibigay ako ng roses sa mga tao, pero nag-iba ng dahil sa sitwasyon natin. Pero ngayon, kahit ganito ang nangyari, nagawan pa rin natin ang paraan na makapagbigay ng roses sa mga papasok sa room natin. Yes, thank you kayo, sir. Happy Valentine's Day. Wow, so sweet. Nakakatuwa dahil may mga bumisita rin pala sa atin. Mga hindi natin inaasahang kaibigan, solid followers at subscribers na nagdala ng mga gamit, pagkain at prutas para sa atin. Malaking salamat po pala sa lahat ng nagbigay. So maraming nagbigay sa atin ng mga prutas, ng bulaklak, ng kahit na ano, mga pagkain. Thank you so much po sa lahat sa inyo. Malaking tulong na po ito. Isang araw na lang may fruit stand na tayo. Dami, sana araw-araw ganito. Real talk, malaki palang tulong na may mga bumibisita sa'yo lalo sa mental at emotional side mo. Yun lang, pagtapos nilang bumisita at isa-isang umalis, biglang tumahimik ang paligid. Doon ko napagtanto kung sino talaga yung may tunay na concern, yung mag-e-effort na puntahan ka, yung totoong nag-aalala sa'yo. Dito ko rin na-realize na hindi lahat ng tinuturing mong kaibigan ay sasamahan ka sa lowest point mo. May mga in-expect ako na pupunta pero wala. Nakakatawa na lang dahil kung sino pa yung mga least expected na dadating ay yun pa yung pumunta. Sa gantong sitwasyon lumalabas kung sino ang tunay at nawawala kapag ikaw na ang nangangailangan. Magandang umaga sa lahat. Isang araw bago yung operation natin. Bukas ng umaga Lunes, mangyayari na. Actually, kahapon pa lang, may mga umiikot na sa isip natin. Dumating sa point na parang nasabi ko na, parang wala na akong silbi, ganun. Isang araw na lang bago yung operation, napakahirap pala malagay sa gantong sitwasyon. Usually, nakikita lang natin to sa mga movie o kaya naman sa mga kakilala natin, pero iba pala kung ikaw na mismo ang nandito. Bukas na ang operation niya. Parang kinakabahan ako, hindi ko maintindihan. Pakiusap, pagdasal niyo po na maging maayos ang operasyon ng anak ko, na gumaling din siya kaagad para magawa niya yung mga gusto niyang gawin at makatulong din sa kapwa tulad ng dati. Yun, bukas na tulungan nyo kami ipagdasal na successful lang talaga at maka-recover at may babalik ka 100% to 100% kung ano man yung mga lakas niya before, mas lalakas pa siya sa tulong ng Panginoon. Salamat sa suporta ninyo. Nanood pa rin kayo ng mga videos natin. Makakatulong yung panonood nyo ng mga videos kasi pag pinanood nyo yung mga content natin, kumbaga sa mga panahon na wala tayong content, makakatulong din sa atin yun financially na panoorin yung videos natin dito sa YouTube. Maaga tayong nagising para mag-prepare dahil ilang oras na lang ay ooperahan na ako. Pero na-move yung operation natin ng 4 PM kaya may mas oras tayo sa preparation at makapag-isip-isip na rin. Magte-10 ata. Tapos mamaya na yung operation natin 4 PM. Mga ilang minuto or isang oras prepare na tayo para makapagpunas-punas bago yung operation. Na the best lang yung mangyaring Jesus name. Mamatay yung hiniling na iba. At maging productive pa rin kahit anong mangyari. Mamaya malalaman nyo naman kung ano yung kakalabasan ng operation. Papalapit na ang operation at sa point na to ay maraming pumapasok sa isip ko. Kung ano ba yung mangyayari pagtapos tayo operahan? Mababalik ba ang braso ko sa normal gaya ng dati? Makaka-recover ba agad? Makakapag-content pa ba tayo? Hinaluan na rin ng kaba dahil papalapit na at hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. 2 oras na lang, operation na. At Holy Spirit, healing niya yung bumalot sa akin mamaya. Gabayan niya yung mga surgeons, lahat ng staff, mga gamit, proteksyonan. I-guide talaga yung pag-iisip nila. Sila rin proteksyonan ni Lord. Maging successful yung operation. Hindi makaka-video mamaya sa loob eh. Kwentuhan na lang kayo kung ano ba paglabas.
Dumating na ang oras ng operasyon at nagsidatingan na ang mga nurse at doktor para dalhin ako sa operating room. Sa mga oras na to, magsisinungaling ako kung di ako kinakabahan. At sa pagsara ng pinto, mamaya malalaman na natin ang magiging resulta. Habang nasa loob ako ng operating room, ay alalang-alala naman si mama at ang girlfriend ko. Hanggang sa dumating na nga si Doc Janos, dala-dala ang resulta. Hanggang sa dumating na nga tayo at dito ay sinalubong ako nila mama. Ayun, update. Tapos na yung operation. Kailangan natin tignan kung okay ba yung ginawa sa atin. Kailangan natin tignan sa x-ray. Anyway, maraming salamat kay Doc Janos. Maraming salamat sa lahat ng doctors, nurses, staffs na nandun tumulong sa operation. God is great. Thank you so much. Sa lahat yan, dahil yan sa inyo na nag-pray, kaya naging successful. So, kailangan ko na lang isiguro kung okay ba talaga lahat-lahat. Pero yun, above all else, thank God. Maraming salamat. Umulunggol! Hey, God is great. Nakakatuwa dahil after ng operation, timing na Chinese New Year naman. Habang may fireworks sa labas, parang may bagong chapter na rin na magsisimula sa buhay ko. Kahit ganito pa rin yung nangyari sa atin, ito nakakapag-update pa rin tayo sa inyo kasi ito talaga yung gusto natin, gumawa ng content, gumawa ng video, lalo na ito, para malaman nyo rin kung ano talaga yung nangyayari. So medyo na-pending tayo doon, na-post tayo pansamantala. Kaya ito lang muna yung video na ipapanood ko sa inyo. At yun, hopefully, naging masaya din kayo. Pag-pray nyo yung well-being ko, yung team, lahat kami, proteksyonan, gabayan, pinakamalakas mangyari. Mga gandang blessing, mga extraordinary blessing, special blessing yung mga dumating, mga unexpected blessing yung dumating sa akin. At matuloy natin to. So, bukas o sa next update ako sa inyo. Kain muna kami. God is great. At eto na, papadischarge na tayo ng ospital. At during recovery, ay kailangan ko ng papalakas. Kaya nandito, Empower Cells, herbal capsule, pampalakas, pampatibay, talagang makakatulong sa atin. Pampalakas ng katawan. At dahil din yan sa mga superfoods ingredients, gaya ng garlic cloves, cayenne pepper, mustard seed powder, at cinnamon bark na nakakapagpalakas talaga ng immune system natin. At syempre, available ang Power Cells sa online platforms natin, gaya ng Lazada. Basta gamitin mo lang yung promo code na BRIGKLFB1 para magkaroon ka lagi ng 5% discount. At eto na yung iinumin natin araw-araw para makarecover. Maraming salamat, Power Cells. Para sa inyo to. Huling araw bago kami ma-discharge, dumating na rin ang resulta ng operasyon sa braso ko. Kakarating lang ng x-ray natin. So ito yung x-ray pagtapos ng operation pala. Ito na siya ngayon. Oops. Ayan, ito na yung natin x-ray sa left arm. Ito naman yung parang na titanium plate yung nilagay. Ayan yung nilagay sa atin, guys. Na-connect naman kahit papano. Yun, so ito yung result natin. Guys, nakita na natin sa inyo. Pagtapos ng operation ay may mga unexpected visitors tayo na mga pumunta. Dumating rin ang manager ko na si Ma'am Kat at Bro Anthony na galing pang Maynila. Nagbigay din ng tulong pinansyal ang manager ko. Mga kaibigan na ngayon lang ulit natin nakabanding, mga followers at subscribers na nangamusta sa atin. Kinabukasan ay may mga bumisita na media para interviewin tayo sa nangyari. Maya-maya din ay bumisita ang governor ng Cebu na si GovPam para kamustahin tayo. Sir, you've been taking care of others, so it's time that somebody or the province will take care of you. Amen. We're just giving back what you've been giving to us. Take care. Nakakatuwa lang din at laking pasasalamat ko sa Diyos dahil nilibre tayo ng professionals fee ni Doc Janos, ang magaling na orthosurgeon natin. Take care na ni Gov. Ni Doc Janos. Ang good of si Gov. Ato pa ba si Doc Janos? Salamat. Plus, sinagot na rin ni GovPam ang titanium plate na nilagay sa braso ko, pati na rin ang natitirang bill sa ospital, kaya naman salamat talaga. So, surprise, zero ang bill. Diba? Asara na. Maraming salamat talaga. Thank you so much sa tulong, GovPam, Bro Chang, Doc Janos, lahat-lahat si Budok. Thank you so much sa lahat ng tulong. Grabe. So yan, merong ilalagay si Lord ng mga tao along the way sa mga struggles natin. I think ito na yun. Dito sa times na medyo down ako, ito sila yung mga pinadala ni Lord. Kaya
malaking salamat talaga. Solid, pati sa mga friends ko na tumulong din financially. Maraming salamat. God is great talaga. Salamat Gayo. Bago ako ma-discharge ay ang dami na namang pumasok sa isip ko. Paano na yung trabaho ko? Paano na yung mga bills at expenses? Paano na yung mga misyon? Yung purpose ko? Paano ako kikilos ng isang kamay lang? Gagaling ba to agad o pang matagalan na? May manonood pa ba sa akin kapag nagpahinga ako ng matagal? Sinampal ako ng reality. Na-realize ko din na pag nasa down moments ka talaga, ay may mga times din pala na kailangan natin na makakausap at tawanan kasama ng mga tunay na kaibigan at mahal sa buhay na nandyan para sa'yo. Isa rin ata to sa way ni Lord na mulatin ako sa maraming bagay na kung di nangyari sa akin ay di ko pa marirealize. Pinagdadasal ko na lang talaga in Jesus' name na inalaw ni Lord na mangyari to sa buhay ko. Sa ngayon, kailangan ko muna siguro pukusan yung sarili ko, lalo na sa pagpapagaling. Nakakalungkot man pero ito na yung nangyari. Positive na lang talaga ako kay Lord na bibigyan niya tayo ng mabilis at malakas na recovery. Abangan yung next journey natin. Eto na guys, papadischarge na tayo ngayong araw at alam ko marami tayong challenge na harapin. Paano ako mamumuhay ng ganito yung kondisyon sa araw-araw, nang nasanay ng buo ang kamay. Grabe pa yung adjustment na gagawin natin. Pero alam kong napakalaki ng plano ni Lord na alam kong malalampasan ko to. At sana panoorin nyo pa rin ako kahit hindi na ito yung content natin sa pagbigay-bigay pansamantala. I-update ko kayo afterwards kung ano man yung mga sunod na plano namin o sunod na ganap. At gusto ko magpasalamat ulit, number 1 kay Lord. Jesus Christ is King. Siya yung pinakahaya sa lahat. At sa prayers ninyo, malaking salamat sa lahat ng tumulong, mga kaibigan, mga bagong kaibigan, kakilala. Salamat talaga sa inyong lahat. Ay, pag-pray nyo na makarecover talaga para bumalik na agad si King Lux. God is great.